Pangarap mula sa pangako, BBM lang sa kalam. Hello kay Andy. Kaya yun lang po ang payo ko na wag niyo pong seryosohin. Gayahin din po natin sila. Kung nagagawa nila tayong pagtawanan, pagtawanan din natin. Yun na lang ang bawi natin. Yun din singilin mo. Bakit ko sisingilin yun? Mura bigas pa nun. Yan, ganyan lang style nila no? Bakit hindi mo siningil yun si Tatay Digong na nagsabi 7 pesos? Utot mo, walang sinabing 7 pesos. Papalabas naman yan ng mga joke ni Tatay Digong. Yan lang ang mga banat nyo. Palpak na yung gobyerno nyo. Naghahanap pa kayo. Mga pambobong pambobong argumento. Mataas ba presyo ng bilihin ngayon? Mataas. Lutasin nyo, hindi. Mataas din naman yung Tatay Digong. Kung pilosopuhan, sino ba mas mataas na presyo? Kay Tatay Digong o ngayon? Wala naman kayong, kahit mapapilosopuhan, kahit Boss, tanong po, binenta po ba yan ang NAIA Airport ng gobyerno? Pinarenta lang ni Ramon Ang. Di ko po alam kung ano eh. Hindi raw privatize. Sabi, hindi raw privatize. Ngayon, privatize. Ano po sila eh, yung operation lang daw na NAIA yung privatize. Okay, hindi mo, walang direksyon. Panay panlilin lang. Hindi sabihin kung anong ginawa nila. Hindi naman natin privatize yung NAIA, yung operation lang. Di yun din yun. Ang dami yung alam. Ang Vietnam, ganda ng transportation ngayon sa tulong ng China. Pag napunta po kayo sa ibang bansa, mangangayaw po kayo sa Pilipinas. Ang dami nating, alam nyo sa atin, tayo may pinakamagagandang mga beach, no? Pagtawanan na lang natin sila. Wala tayong magagawa. Parang no, yung mga followers nila talagang wala nang isip-isip eh. Batuhan mo ngayon ng asan yung flood control program? Asan din nung panahon ni Digong? Kaya nga wala naghanap ng flood control program ng kay Tatay Digong. Una, hindi naman ganyang kalaki pondo. Ikalawa, hindi naman bumabaha. Puta, pwede ka ba maghanap? Ay, wala kang flood control. Nakontrol nga eh. Bakit nakontrol? Yung basura, nilinis. Sinimplihan lang. Praktikalidad ba? Praktikalidad. Bakit hindi magbaba sa Maynila? Puta, hindi kayo naglilinis. Kailan ba huli naglinis kayo nakita dyan? Sabi nga sa inyo, 100,000 tone-tonelada na kuwang basura nung panahon na nagpalinis si Tatay Digong. Ang epekto niyan, nagpasimula lahat na ng utak, linis na. Linis na ng linis mga tao. Nahihiya eh. Alam niyo, nung naglilinis ka nung panahon ni Tatay Digong, kasi paunlad ng Pilipinas, kaya kami naglilinis. Talagang galing ng presidente natin. Wala nang adik, malinis ang kapaligiran. Kaya nga si Yorme, sikat nun, di ba? Linis din siya ng Divisoria. Panay linis ang utak ng tao, linis ng linis. Linis ng linis. Uy, linis tayo lahat dahil po siya, tuwan-tuwa tayo. Ito na tagumpay. Alam niyo, mahilig ako punta ako ng Baseco. Ang linis. Meron na akong travel vlog nun. Talagang nalinisan ako sa Baseco. Nakita ko yun na may mga naliligo. Nakita ko na pinagbawal na yung paliligo kasi bagamat malinis na sa harap, yung meron pang mga yun, yung sinusukat nila yung dumi ng tubig. Proud na proud tayo ng panahon ni Tatay. Ngayon, sitahin mo ngayon. Traffic pa rin Ay, bakit? Kasalanan ni Digong yan. Hindi niya nalutas Puta, wala pala kayong balak lutasin ng mga problema. May problema tayo sa West Philippine Sea, binabanatan tayo ng China. Kasi si Tatay Digong nakipagkaibigan. Yun na nga nakipagkaibigan nga, kaya hindi tayo binanatan. Di dapat nakipagkaibigan din kayo. Sinisi pa
Panahon ni Tatay Digong hindi tayo binobomba ng tubig, hindi tayo ginigipit ng China kasi nakipagkaibigan si Tatay Digong. Yun na nga dapat ginagawa, makapagkaibigan. Putang mga pilosopong hindi mo maintindihan. Mga pilosopong bobo. Mahirap makipagtalo sa mga pilosopo pero bobo. Ayun naiwan sa inyo. Lilipat kunwari, kala niya may matatanga yung talakera-talakera. Hindi ko talaga naramdaman yan na may tao palang ganyan sa bagay, wala kasi akong pakialam. Ano ba pakialam ko sa inyong lahat? Meron palang talakera na bumaliktad na, bumalik. Hindi ko nga meron palang galing doon na pumunta sa Duterte. Tapos nakabalik na, hindi ko man lang naramdaman na may epekto siya. Tayo sa IPRD literal na nakatipid at umangat buhay ng Pinoy. Kay BBM literal na naging busabos at ang ginawang timawa sa ayuda. Correct. Pinakamaano po yan yung pang talagang inaano ka, no? Yung pulubi ang tingin sa'yo, no? Sa ayuda. Boss, ano kaya mangyayari sa mga kaso ni Nino pag si BP Sara na ang presidente? Wala naman pong pumapatol na dyan kay Nino. Kaya mga nauuto niya yung mga yan eh. Nauuto. Biruin nyo kung anong uri ng mga vlogger yung mga yan. Si Nino ang kanilang kinukunan na impormasyon. Ang tagal pong Duterte niyan, hindi po kami kumuha ng impormasyon kay Nino. Hindi nyo ba naisip yun? Tapos kayo, kinukunan nyo na impormasyon si Nino. Kuya BMR, okay lang yan, Sunday today, pahinga. Si Badong lang naman hindi nagpapahinga kasi araw-araw pahinga ko. Pag tinamad, pahinga. Sa boxing nga, namahinga ako na walang sinabi ko lang, ayoko na mag-boxing. Tapos. Sabi nga ng mga kakampi nating vlogger, ay bakit daw kasama si Ipe sa slate ni Tatay Diggs? Winnable kasi. Winnable. Bakit hindi, eto problema eh, bakit hindi nyo kino-question na yung mga artista doon sa kabila, di ba? Ganun po talaga ang politika ngayon. Hindi lang po pagalingan yan. Kasi kung pagalingan, puta kumuha lang tayo. Dali lang po niyan. Lahat ng mga top 10 bar passer, yun na lang ang patatakboy natin. Ganun po nung araw. Nung two-party system pa lang. Nung araw po ganun. Two-party system eh. Kaya hindi ko po nagagamit yung ex ko. Sir Badong, duda ko na may sabi naman ng vlogger natin yan. Kaya kung ayaw niyo iboto, di wag na kayo mag-Duterte. Ganun lang naman po yung labanan po to ng ang iboboto mo ba ay Duterte o Marcos senators. Nasabi ko naman sa inyo na, di ba? Hahanapan nila ng paraan si BP Sara na ma-impeach. Hinanap ko si Nino Barsaga nun kasi yan. Boss, sabi ng kakampi, isa pa, sino pa mas matalino sa atin, si Tatay Digong o tayo? Alam na po niya yan, pamparami po yan. Sir Badong, duda ko may mangyaring dayaan sa eleksyon. O di magduda ka na magduda, wala namang problema. Sawa na ako sagutin yung mga duda eh. Sino po ba nadayang Duterte? Wala. Kasi nananalo sila. Ayun. Sino po ba ang mga nagsabing nadaya sila?
Tatlo lang po na national level yung nadaya. Mga mayor nadadaya yan, governor. Tuwing eleksyon nadadaya yung mga natatalo diyan. Wala po pero sa national level recently, tatlo lang po yung nagsabing nadaya sila. Si Bongbong Marcos nadaya daw ni Leni Robredo noong 2016. Si Leni Robredo nadaya raw ni Bongbong Marcos noong 2022. Sa tingin nyo ba totoo yan? Bakit hindi nadaya ni Maroa? Bakit hindi dinaya ni Maroas? Hindi naman po si Leni ang may pera, no? Si Maroas yung presidente niya. Ay, nalito na rin ako. Tama ba? Si Maroas. Bakit hindi dinaya ni Maroas si Tatay Digong? Di ba? Ayun yung tanong. Di dapat presidente siya. Saan kukuha ng pandaya si Leni? Kay Maroas? Dayain natin si Bongbong, pera. Ba't hindi dinaya ni Maroas si Tatay Digong? Siya may pera, hindi naman si Leni. Wala naman si pera si Leni nun para makapandaya eh. Sabit lang siya kay Maroas nun. Para lang po malaman nyo. O ngayon si Leni, saksi tayo lahat. Oh. Unity mo. Tinambakan siya tapos dinaya pa rin. Tsaka isa pa nadaya, si Shell Jokno. Kaya pag kayo naniwala dyan sa mga nadaya sila, naghabla na nga si Marcos. Oh, pinabuksan yung mga panalo pa rin si Leni. Comelec, binuksan na yung gustong buksan. Ano gusto mong buksan natin? Pagbukas, panalo si Leni. Ano pa? Ngayon, si Leni, ayaw magpabukas. Sayang pera eh. Ikot-ikot na lang sila sa iba't ibang bansa. Bakit naman gagastos pa? Alam naman talo siya. Pero, hindi siya aamin. Kaya wag niyo na po kung paikutin na sino po ang nadaya. Sige. Nakatiwa-tiwala. Sino po ang nadaya na magtitiwala kayo? Si Tatay Digong, si Maroa sa may pera. Ang nadaya si BBM ni Leni. Si Leni ang nandaya. Wala namang pera si Leni at that time. Sabit lang siya ni Maroas. Bakit hindi si Maroas ang nandaya kay Tatay Digong? Ganun lang po yun. Sabi lang po yun. Nadaya kami. Ewan ko lang ha. Yung mga nagsasabing may mga dayaan, bakit tumatakbo pa rin? Kasi kung may dayaan, ako mag-aakseba ako ng pera para tumakbo pa. Dadayain lang ako. Kalokohan. Yan po sinasabi po yan sa atin para hindi tayo bumoto. Dadayain lang naman yun. Huwag na kayong bumoto. Bumoto po tayo. Tapos bahala na yung mga leader natin na mga laga ng boto nila. Iba naman yung panahon ni Gloria. Hindi pa po computerized nun. Hello, Garci. Hindi nyo ba naintindihan yung sinasabi ko? Recently nga eh. Kaya nga recently. Tama naman yun. Napatunayan na nga natin yan. Di ba dinimanda ni Coco Pimentel sino yan? Si Mig Subiri. Oh. Tama naman may dayaan nung kaya lang yung recently po yung recently syempre, dapat ka talaga magbantay kung tatanga-tanga ka, madadaya ka talaga. Halimbawa, nanood ka lang, anong ginagawa niyo sa balota? Hindi, i-check lang namin sa bahay ng bakit iuwi? Abangan ng mga susunod na kabanata mula bukas hanggang Martes. Maraming mapapahiya. Kinakabahan ako. Hindi naman ako isa sa mga mapapahiya na yan, ha? Placido. Nakakatakot to si Placido Kaaway. hindi kayo tatantanan ni Placido. Opo, kung ako po, kung presidential, ito kasing multi-party, talaga nakaporma to sa parliamentary. Pero sa presidential po talaga, the best po talaga yung yung two-party system. Kasi pag two-party system, wala na ibang tatakbo eh.
Kaya ang pipiliin nyo, yung pinakamagagaling. Yung pinakamagagaling ang pipiliin. Teka, nawala yung mga binabasa ko rito. Tyson, thank you very much sa 199 pesos na pangkape. O nga, Boss Badong, kawawa si Mayor BP Sara. Siya lang ang palaging pinupuna. Pati CF niya nung mayor pa kung kurakot. Wala naman po silang bintang eh. Yan ang problema nila. Wala silang bintang. CP ay loyal kay PRRD. Parati siyang kasama sa Maisog Rally. Para siyang si Bongo. Kaya iboto natin si Philip Salvador lahat. Of course naman, idol. Gugulatin na naman ni Tatay Dig sa mga Adictos Benedicto supporters at lahat ng bumaliktad. Kaya mas masarap suportahan yung mga Duterte. Tsaka pag sa ugali po talaga, yung mga yan, Duterte dati yan, sila Coach Jarrett, yung mukhang hindi naliligo. Duterte dati yan eh. Meron pa nga, nauna, ako nga, Inday Sara ako eh. Sila may isda eh. Inday Sara Duterte ako. Ako wala eh. Wala. Hindi ako nakarating. Hindi ako nakarating sa headquarters. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag nanalo na si Inday, mauuna pa sa akin sa Malacanang mga yan. Kasi sila may imbitasyon, ako wala. Yung mga ano na yan, kumakalaban ngayon sa Duterte. Maniwala kayo, yung mga kakampi ni Duterte yan dati. Kaya mauna pa sa akin sa Malacanang, may imbitasyon sila ako.